Sa isang arena kung saan may isang kalahok na kilala. Sa kanyang signature move kung saan hindi makakatakas. Ang kalaban kilala rin siya bilang isang madayang manlalaro. At malupit dahil hinahawakan niya ang kamay ng kalaban. Upang hindi ito makapag-top out ngunit isang araw. Ang galaw na iyon ay hindi na nakita ulit dahil sa pangyayari na nasukahan ang lalaki ang kilala lang. Manlalaro na yun dahil sa kanyang maduming laro ay hindi na ulit nakalaban sa arena dahil nagkaroon siya ng kahinaan na kung saan meron siyang germophobia. Dahil at napunta tayo kung saan tinatawag ni Choju Young ang lalaki na germaphobe, ano hindi mo peren ba? Sasagutin ang mga tanong ko sa'yo, sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa Heavenly Dragon. Hindi naman sumagot ang lalaki, sinabi lang nito ang sahig dito ay napakadumi, ang balat ko ay madudumihan. At habang sinasabi niya ito ay naghanda siya para umatake kay Choju Young, ngunit bago pa man tumama ang atake niya kay Choju Young ay sinuntok na siya ni Choju Young at sabi nito habang pinagsusuntok niya ang lalaki. Kahit na sa ganitong sitwasyon ay nag-aalala ka pa rin. Para dyan habang nakikita ito ni Gu namin ay nasabi niya sa kanyang isip na para lang isang lamok ang lalaki na pinagsusuntok ni Choju Young at nagagalak siya. Dahil hindi niya kalaban si Choju Young at sabi naman ng lalaki, ikaw na 7,179 na papatayin kita, sabi naman ni Choju Young, ayaw kong gawin ito dahil nakakadiri. Kumuha ito ng tubig mula sa palikuran at sabi pa niya na oras na para sa therapy at makikita natin ang kamay ni Choju Young na may hawak-hawak na isang bagay at sabi niya na buksan niya ang kanyang bibig at napunta tayo kung saan pawis na pawis ang lalaki at binuksan nito ang kanyang locker at pagbukas niya madaming basura ang lumabas dito dahil dito ay nagulat ang lalaki. Dahil may napakadaming basura at nasa likod niya naman ang isang lalaki at inihambas niya sa sahig si Park Jong-chan at sabi ng lalaki, sabi nila nagkaroon ka ng germophobia kaya hindi ka na nakakalaban sa arena, mukhang totoo nga ang mga sinabi nila dahil sa sitwasyong ito na nakikita ko. Alam mo ba gaano nila ako minaliit sa arena dahil sa madumi mong laro? Habang sinasabi ito ng lalaki ay may isang bagay ito sa kanyang kamay para ilagay sa bunganga ni Park Jong-chan. Nagulat naman si Park Jong-chan sa gagawin ng lalaki at pinipigilang niya ito at sinabi niyang madumi ang bagay na hawak ng lalaki at bigla na lang tumagilid ang lalaki. At ganoon din ang nangyari kay Choju Young at tinanong ni Park Jong-chan kung alam daw ba ni Choju Young kung ano ang mangyayari sa tao na dudumihan siya at bigla nitong hinawakan ang dalawang kamay ni Choju Young. Sabi pa ni Park Jong-chan, bubugbugin kita ng walang tigil. Si Choju Young naman ay nahihirapan at sabi ni Park Jong-chan, ngayon ay hindi na kita papakawalan hanggang sa mabali ang mga buto mo. Habang nahihirapan naman si Choju Young nang makita ito ni Gu namin ay nag-aalala siya at tinanong niya sa kanyang sarili kung tutulungan niya si Choju Young kung magpapatuloy. Ang ganito hindi naman na ipagpatuloy ang sinasabi ni Gu namin dahil nagulat siya. Sinabi ni Choju Young na nagpapaalala ito ng kabataan niya bilang anak ng lalaking yun. Hindi man lang niya ako nayakap kahit isang beses kundi tinuro niya ako kung paano makipag laban. Ang pagyakap niya sa akin napakahigpit na para bang madudurog na ang mga buto at nagsalita si Choju Young, anong klaseng nakakadiring alala yun, ngunit salamat doon dahil kaya ko makipaglaban ng harapan. Si Park Jong-chan naman ay nahihirapan at sabi pa ni Choju Young na napapaihi siya at dahil sa lakas ng puwersa ni Choju Young may naririnig tayong nabali. Napasigaw naman si Park Jong-chan at sabi pa ni Choju Young, ano kaya ang babaliin ko o baliin ko na lang ang spinal cord mo at maririnig natin ang bagbalik ng buto sa kamay ni Park Jong-chan at pati ang kanyang spinal cord ay tila nabali na rin. Napasigaw naman ng sobrang lakas si Park Jong-chan sa sakit. Nagtataka naman si Choju Young sa ginagawa ni Park Jong-chan at tinanong niya ito kung nagta-top out na ba ito para palayain niya na ito. Napangiti naman si Choju Young at sinabing wala sa kanya. Nagturo nito. Nagulat naman si Park Jong-chan at napasigaw na nga ng sobrang lakas si Park Jong-chan dahil sa ginawa ni Choju Young at
Sa sobrang sakit din ito napunta naman tayo kung saan. Nagutos ang gwardya na linisin ang bawat sulok sinunod. Naman ito ng mga bilanggo at sa palikuran ay makikita. Natin ang imbodo sa bunganga ng lalaki ito pala ay si Park Jong-chan na nakagapos na at sinasabi ni Gu namin na wag siya masyadong malikot, sabi pa ni Gu namin kay Cho Ju-young na ang lalaki ang punot dulo ng gulong ito ngunit bakit hindi niya maintindihan ang sinasabi natin at sabi pa ni Gu namin mukhang ang shock therapy ay hindi pa sapat, mukhang kailangan nating gawin pa ito ulit at sabi naman ni Cho Ju-young na ayaw niya na itong gawin ngunit ito na lang ang kanilang pagpipilian dahil ito na lang ang nakakabiglang gawin at inihiyan niya na nga ang bibig ni Park Jong-chan.